Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Lapit ka na konti, Al, para makita yung kagwapuhan mo. Ayan. Ilang araw mo nang ginagawa ito? Dalawa, sir. Dalawang araw na. Mga kapatid, ito, Isuzu Crosswind. Maraming mga lumang modelong ganitong sasakyan na halos the same yung kanilang problema pagdating doon sa check trans. Umiilaw yung check trans doon sa gauge. Ngayon, ang sabi po ng may-ari nito, una, tumawag muna nga sa akin to eh. Sabi ko nga, dali na lang dito kasi ilang buwan na rin yung problema to eh. Pero ang sabi niya, ito raw pinagawa na sa iba't ibang talyer. Tapos ang una daw problema nito, pinakalibrate yung injection pump. Diba? Kaya sabi ko, sige sir, ang problema mo, automatic transmission, umiilaw ang check trans, pero may shifting naman, kaso umiilaw yung check trans. Malamang nagalaw yung sa injection pump, yung kinakabitan ng TPS. Pakita mo yung TPS dito, ano? Ito yun, no? Yan, yung TPS. Okay? Tapos yung sa injection pump, yung kinakabitan niya, ito yun eh, oh. Ayan. Yung pinapasukan po ng TPS, dito nakakabit yung TPS. Ayan. Ito po injection pump to. Ngayon kapag kinakalibrate yung injection pump, nawawala ito sa range. Kaya yung plastic na to, ito. Inuupuan. Ayan. Yung inuupuan nun, ito yung nakakabit dun sa injection pump. Yung kabilang side naman, yung nakakabit dito sa TPS. Ito yung TPS, pakita mo. Lagay ko to ha. Ayan. Tapos iyon naman ang nakakabit sa injection pump. Ngayon, kapag kinakalibrate yung injection pump, hindi na ibabalik yung tamang posisyon. Kaya pag inilagay na ulit ngayon yung TPS, nagkakaproblema na sa shifting. Kasi pag malayo yung range niyan, matagal kang mag-shift. Pero pagka naman nasobrahan ka, ay yun nga, nagbi-blink yung ano mo, yung check trans mo. Pero dito, sa case nito, nagawa na niya lahat yung dapat gawin kasi ang dami mo na rin namang sinettings na ano, di ba? Sir. Na ganitong problema. Ang kaso, talagang yung blink lang ng blink yung ano, yung kanyang check trans. Ito, tingnan mo. Yun natin, ha. Ito po, sir. Yun ko. Okay. Pag in-on mo siya, ayan. Ayan, blink lang ng blink ng ganyan. Yung kanyang check trans. Dapat yan kasi mamamatay na po yan. Okay, labas tayo dito. So sabi ko kay Al, kunin mo yung ating test probe. Itong ating pang-check ng voltahe. So kinuha ko yung voltahe dito sa terminal dito mismong TPS natin. Okay. Dito po sa TPS natin, dapat makakuha ko ng 5 volts. So ipapasok ko ngayon to. Dapat dito sa red, makakuha ako ng 5 volts dito. Yan na. Yan. Ilan ang nakuha ko? 7.8. 7.8. Oh. Tapos ang kabilang dulo nito ay ground po kasi to, negative to. Okay? Tignan natin kung may makukuha tayo. Kasi pag hindi nagberde yung ating tester, ay walang connection to. Ayan, nagberde. So 0 volts yan dahil nga po yan ay ground. Ngayon, ito namang gitna nitong TPS. Itong TPS po, potentiometer to para itong volume control. Ayan, 7.7. Pero kapag pipihitin ko itong TPS, ito ha, tignan nyo po ha. Ito, pipihitin ko to, yung pink na to. Pihitin ko muna. Ito. Ayun, nagbago. Tapos nag-0. Ayan ha, okay. Nag 1, 1.6, 2. Ayan. Okay, 7.7. Yan. May malaking problema doon. Kita na kagad ang problema po noon. Kasi dapat hindi ka makakuha ng 7.7 or 8 volts doon. Dapat ang makukuha mo lang doon ay 5 volts. Pag nakakuha ka ng 7.7 doon, sira ang transmission control module nito. Kasi dapat yon ay 5 volts lang. Maging doon sa diagram, 5 volts lang po dapat ang supply doon. Ganito po yung TPS eh. Para kasing volume control yan, meron siyang 3 terminal. Ito yung ground, ito yung center papunta doon sa module, at ito naman ay galing din doon sa module, yung supply niya. So ito dapat 5 volts. Tapos ito, ground. Kaya pag pinihit mo ngayon, yung ating potentiometer yan,
resistor po ito. May ganun siya. Yung schematic diagram ng resistor. Pero yung mga kapatid, ang nakukuha natin dito ay 7.8 volts. Ibig sabihin, sira talaga yung module, yung nagbibigay ng kuryente. Para mapatunayan natin yan, tignan natin yung matino na nandun. Mayroon pang isang crosswind doon na automatic transmission din. Tignan natin kung ilan yung voltahe dapat na nababasa doon sa TPS, doon sa red terminal. Tara, puntahan natin doon. O sige, on mo Glenn, tignan mo ko yung check trans niya ay magbi-blink ng tuloy-tuloy. Pero sa unang on mo yan, mamamatay muna yan. Mag-on tapos mamamatay. Tapos hindi nagagana, naka-off na. Tama, naka-off na? O baka mamaya, pinatay mo lang ha? O, halika na dito. Yung kabila kasi, tuloy-tuloy na check trans lang siya ng check trans. Ngayon mga kapatid, ito, yung ating tester ay ilalagay ko ngayon dito sa pulang terminal din. Parehas lang po ito mga kapatid nung kabilang crosswind, no? Medyo lumang modelo nga lang po ito. Ito na. Sasaksak ko na yung ating test prod. Ayan. Tingnan nyo po ang nakukuha. 4.9 volts. So, ito yung supply, 4.9 volts. So, magbabago yan kapag ka inilagay ko itong aking pointer, itong test prod, dito sa gitna. Tulad po nung ikinwento ko po sa inyo kanina. Ayan. Ayan na. So, ngayon, nasa 0.9. Kapag ka inapakan ko yung accelerator, pero dito ko na lang gagawin, magbabari yan. Ayan, tignan nyo, oh. Oh, nagbabari siya. So, doon sa gitna, nasa mga 2.5 yan. Ayan, gitna yan. Pero pag itinodo ko pang apa ko, ayan, 3.3 volts pumapasok doon sa ating computer. Ayan. Tapos, pag binitawan ko, nandoon lang siya sa 0.8 volts. So, yun dapat yung mariread nyo. Kahit na hindi umaandar yung ating engine, dapat mariread mo yung tamang voltahe. Doon sa kabila, ang nariread namin 7.8 volts. Kaya doon sa gitna or doon sa starting pa lang, sa minor, ang taas na ng voltahe. Kaya ang sinasabi ngayon, nung monitoring mo, yung check trans, magulo na siya. Hindi na siya nawawala ang blink. Oh, sir. Kasi sira talaga yung transmission module. Yung 8 volts na nakukuha na yon ay galing yun doon sa computer box. Kaya kakalasin mo yung computer box nun mamaya. Kahit kalasin mo yan, gumagana pa rin yan eh. Yun nga lang, default na. Hindi ka na makakarating doon sa lock-up clutch. So ngayon, yun na yung problema natin. Hindi ka na mapapagod ng ka-adjust-adjust nung TPS. Pagod na siya. 2 araw na siyang nag-a-adjust. Ako naman, nag-a-adjust pa rin ng balakang. Medyo maganda na po yung ating pakiramdam. Yung ating sciatica ay medyo nakikisama na. Ngayon mga kapatid, meron dumating dito kanina. Anong mangyayari ba doon? Nakatowing lang yon? Lubog ba sa baha yun? Pwedeng lubog po to kasi pinasok ng tubig yung langis, yung makina. Yung makina may tubig. Unang dalo niya, tubig talaga. Nako, sana hindi mangyari yung katulad doon sa expander na pati yung ibabaw pinasok ng tubig tapos kinalawang. Oo. Kalawang na rin. Kalawang na rin? Nako. Sige, tignan natin. Sandali, mga kapatid. Anong sabi ng may-ari nito? Namatayan na lang daw bigla, tapos na-stuck na lang. Okay, namatayan na bigla, tapos na-stuck na lang. Hindi niya sinabi kung bakit namatay. Okay, ito. Tingnan niyo po mga kapatid, sobrang dumi. Halika dito Glenn, lapit ka. Sobrang dumi, kalawang lahat, pati ito, kinakalawang. Ayan, kinakalawang to. Tapos itong lagayan ng baterya, tingnan mo, puro kalawang. Ang duda ko dito, mga kapatid, nalubog to sa baha, tapos namatay, tapos hindi na nila ipinaayos. Pinasok ng tubig ang makina nito, in-stack na lang nila doon sa kanila, hindi na nila pinaayos, tapos pinatowing po dito kanina. Hindi naman natin matatanggihan kasi nandito na, ibinaba na nila. Yan nga, pinagngangat pa ng dagayan eh. Oh. So matagal po talagang naka-stack to. Tignan mo yun, yung shock mount to. O yan. Yan ay nagpapakita na talagang itong sasakyan na to, alam nyo kung tutusin sa iba to, ano na to junk na talaga. Kasi hindi ko alam kapag ibinaba ko ang makina nito kung ano ang status or kung ano ang kondisyon ng lamang loob ng makina nito. Tandaan nyo po, mahirap humanap ng mga pyesa ng Chevrolet. Kaya kung halimbawa ito ay lubog sa baha, mas maganda pa siguro dito, bibilan mo ng makina.
Kasi lumabas naman dito sa Pilipinas itong ganitong klaseng kotse, paano yung computer box nito? So, malaking problema na naman ang kakaharapin ni Autorans. Bago ko to simulan, kakausapin muna natin yung may-ari nito kung siya ba ay ready sa malaking gastusin. Kahit sabihin mong lumang sasakyan to, kahit sabihin mong maliit yung makina nito, ang presyo nito, ang trabaho dito ay katulad din ng mga malalaking makina. Kaya alamin natin sa may-ari nito bukas kung siya ba ay nakahanda sa malaking gastusin. Pero bago natin sabihin yung mabigat na problema, alamin muna natin, tignan natin kung ano ang laman ng makina nito, kung ito ba ay pinasok talaga ng tubig. Ha? Naku, kawawa naman yung sasakyan, no? Pinabayaan na lang ng ganito. Ang baho-baho pa. Amoy tain ng daga. Ayan na. Okay, so Glenn, iakyat mo muna dito habang pinatutulo ni Nel. Mga kapatid, kung meron kayong mga sasakyan na sa tingin nyo ay napabayaan nyo na, huwag nyong pabayaan ng husto. Hindi to katulad ng mga lumang sasakyan noong araw na napakasimple lang at kayang-kaya ng kahit na sinong mga mekaniko tulad ng mga Volkswagen na yan, yung mga lumang Toyota, yung mga makina ng 4K, no, yung mga lumang Crosswind. No? Yan, madadaling ayusin lang yung mga makina niyan. Ito kahit sabihin mong maliit ito, naku po, ang hirap hanapin ng mga pyesa nito. Kapag merong isang pyesa dito na hindi na tayo makakuha or wala tayong mabili, diyan ngayon nagkakaproblema yung mga talyer. Kaya nai-stock yung mga ganitong sasakyan sa mga talyer dahil sa hirap na makapag-produce ng mga spare parts. Okay na, Nel? Ano mo na? O sige, patuluin mo na. Sige. Uy, puting-puti. Ah! Baka puti yung langis. Puting-puti na po. Ay, grabe naman yan. Puting-puti yung unang daloy. Puti na. Puti na po. Mas marami talaga yung tubig. O na sa ilalim ng tubig. Naku. Tayo rito. General overhaul to. General overhaul to. 4 cylinders pa naman to. Hindi ito katulad ng mga 3 cylinders na kotse ngayon. Medyo malaki na rin yung makina niya kung i-compare doon sa mga 3 cylinders na mga makina ngayon, ng mga Mirage, pati yung mga Wigo. Pero ito, 4 cylinders, oh. Sa 2, 3, 4 yung kanyang ipapunta doon sa intake. So ngayon, ano Nel, pakita mo na nga muna sa akin yan. Sige nga, ano ba yung nakuha mo? Yung ilalim, bulok din. Yung ilalim, bulok din? Video pa rin. Naku. Kawawa naman may-ari nito. Tignan nyo, oh. Pwede mo bang halukayin ng kamay mo yan? Halong-halo. Ha? Sige nga, halukayin mo nga. Manoy, halukayin mo nga. Oh. Naku po. Wala na. Oh, yan oh. Wala na. So, ibig sabihin, pinasok ng tubig ang makina nito, tapos in-start nila, nabaluktot ang connecting rod na naman. O syempre, hindi na yun i-start. Tapos pinabayaan lang nila. So yun po mga kapatid, ingatan nyo ang inyong mga sasakyan. Kung yan ay nalubog, ito po tip sa inyo. Kung halimbawa nalubog at namatay, ibig sabihin pinasok ng tubig, dali nyo agad sa pinakamalapit na talyer, pa-drain nyo ang langis. Huwag nyo nang i-start yun, pa-drain nyo ang langis, tanggalin nyo yung mga spark plug kung yan ay di gasolina. At kung diesel naman, tanggalin nyo yung mga injectors o kaya yung heater plug kung merong glow plugs. Saka nyo i-start yun para isuka niya yung mga tubig na nahigop. Pero once na iyan ay nalubog sa baha, huwag na kayong mag-attempt na i-start nyo pa kung biglang huminto para hindi lumaki ang damage. Yun po kasi ang makakasira doon, yung miyat-maya na pinay-start mo. Dahil hindi kayang i-compress ng cylinder ng piston yung tubig. Yung diesel kaya niyang i-compress yun, pero siyempre kaunting-kaunti lang yung buga ng diesel. Ang kino-compress niya, yung hangin . Pero pag tubig ang pumasok doon, para kang naglagay ng bakal doon na ikakalso mo doon sa piston, kaya nababaluktot yung connecting rod. So yun mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel at maging yung may-ari nito, salamat sa iyo at napili mo kaming pagdala ng sakit ng ulo mo. Pero ganun pa man, titignan natin kung hanggang saan ang magiging problema mo dito. Ang pinaka-the best dito, ibaba ang makina. At pagkatapos nun, saka tayo hihingi ng tulong sa mga supplier natin ng pyesa dyan sa Blumentritt, si Sir Ariel Sonorio at si Rupa Rosario ng MC2, kung meron ba silang maibibigay na makina nito, kung sakaling talagang matindi ang naging sira ng makina mo. Kasi matagal daw itong na-stock. Siyempre, kung nandun yung tubig sa ibabaw, malamang
kinalawang na rin ang loob nito, yung mga cylinder nito, at baka iyon yung magiging kumbaga sa tuldok na hindi na natin dapat i-overhaul pa yan. Bumili na lang ng makina. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Magandang hapon po.